Kinabukasan paggising ni G-Boy, laking gulat nito dahil nakahanda na ang agahan. Na hindi namang karaniwang nangyayari. Madalas siya ang naghahanda nito. Tinatawag sa labas ng tahanan ang guro para kumain. Ano kayang nakain ni Manong Pandan? Himala yata naghahain siya ng agahan namin. Teka, nasa na nga pala yun? Wika ni G-Boy, sabay lakad palabas ng tahanan. Nakita nito si Manong Pandan na nakaupo sa ugat ng puno habang may kung anong kinakalikot. Marahang naglakad ang binata para sana gulatin ito. Ngunit siya ang nagulat nang biglang magsalita si Manong Pandan. Huwag mo nang ituloy kung ayaw mong ipalo ko sa itong ginagawa ko. Halika, maupo ka, G-Boy. Wika ng matanda. Napakamot naman ng ulo si G-Boy. Naupo sa tabi ng matanda. Magandang umaga po, Manong. Ano po ba yung ginagawa nyo? At saka bakit ang aga nyo naman yatang naganda ng agahan natin? Tanong ni G-Boy. Ay nako, iho. Huwag ka nang magtanong. Magpasalamat ka na lang. At ito, antayin mo lang matapos. Siguradong magagamit mo to. Tugon ni Manong Pandan. Pinanood naman ni G-Boy ang ginagawa nito. Nag-uukit ng kulay itim na kahoy ang matanda. Sa pagkakataong iyon, nakikita na ang hubog ng ginagawa nito. Napagtanto ni G-Boy na isa itong maliit na punyal. Manong, ano po yung kahoy na yan? At saka bakit po kulay itim? Para saan po ba yan? Tanong ni G-Boy. Ang tawag sa kahoy na ito ay dignum. May likas itong kakayahang magbigay ng proteksyon sa mga taong may tangad. Alam mo bang, iilan lang ang may hawak ng totoong dignum? Wika ni Manong Pandan. Totoong dignum? Bakit, Manong? Meron po bang huwad? Tanong ni G-Boy. Oo. Ang totoong dignum ay mula sa kahoy na ginamit upang ipako ang anak ng Diyos. Sinasabing ang kahoy na ito, ginawang banal na dugo at tubig na lumabas sa kanyang katawan. Walang tiyak na paliwanag kung paano itong kumalat sa mundo. Ngunit sasabihin ko sa iyo, isa ang mga mongha sa may hawak ng totoong dignum. Kaya ito tanggapin mo bilang regalo. Maligayang kaarawan, G-Boy. Wika ni Manong Pandan. Nagulat ang binata dahil natandaan nito ang kaarawan niya. Nako, salamat po, Manong Pandan. Ang ganda po ng punyal na to ah. Ang totoo, ito yung unang pagkakataon na makatanggap ako ng regalo sa kaarawan ko eh. Wika ng binata. Pilit niyang pinipigilan ang luha. Ito din ang unang regalong ibinigay ko sa isang taong malapit sa akin. Kaya patas lang tayo. O siya, tara na, kumain na tayo bago pa lumamig ang inihanda ko. Pagpasensyahan mo na ha, yun lang ang nakayanan ko eh. Tugon ni Manong Pandan. Inakbayan nito si G-Boy. Inayang pumasok sa loob ng bahay at habang kumakain, tuloy ang pag-uusap ng dalawa. Nga po pala, Manong, ano pong gagawin natin ngayong araw? Tanong ni G-Boy. Wala tayong gagawin ngayong araw, iho. Kaarawan mo eh. Kaya ibibigay ko sa iyong pagkakataong magpunta sa gusto mong puntahan. Gawin ang gusto mong gawin. Matagal na panahon ang ginugol mo sa pag-aaral ng mga kaalaman. Nakikita kong hindi mo naranasan ang buhay binata. Kaya naman ito ang pagkakataon para maramdaman mo kung paanong mamuhay bilang isang normal na tao. Wika ni Manong Pandan. Nagtataka si G-Boy sa kinikilos nito.
Hindi na nagtanong pa si Jiboy. Sinunod na lamang nito ang gusto ng matanda. Matapos ang agahan ay nagpaalam na ang binata. Manong, pupunta ako kina Angie. Aayain ko po siyang mamasyal sa bayan. Wika ng binata. Siyempre, hindi ito nakaligtas sa pangkakansyaw ng matanda. Ay nako. Dahan-dahan lang ha. Huwag mong bibiglain. Baka sumigaw. Halos matunaw sa iya si Jiboy dahil narinig ng napadaan sa tahanan ang sinabi nito. Manong naman eh, ano po ba yung sinasabi nyo? Ay nako, makaalis na nga. Tugon ng binata. Halos gumulong naman sa kakatawa ang matanda. Ngunit nang makalayo si Jiboy, biglang nabura ang masayang ngiti nito. Nakatitig lang ang matanda sa papaalis na mag-aaral. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ng matanda ang pangitain ng maaaring mangyari sa kanila. Alam niya sa sarili na ang tanging magagawa na lamang ay magdasal. Nakarating na sa tahanan nila Angie ang binata. Ipinagpaalam nito ang dalagang isasama sa bayan. Pumayag naman ang mga magulang nito. Malaki ang tiwala nila kay Jiboy dahil makailang beses na ding nailigtas ng binata ang buhay ng kanilang anak. Mag-iingat kayo, Jiboy ha? At huwag magpagabi sa bayan. Madilim ang daan pa uwi. Wika ni Aling Tasha. Opo Aling Tasha, wag po kayo mag-alala. Iuwi ko po ng buo si Angie. Sige na po, mauna na po kami. Matapos magpaalam ay umalis na ang dalawa. Pagdating sa bayan, nag-ikot ang mga ito sa plaza at kumain. Sinulit na magkasintahan ang araw na yun para iparamdam sa isa't isa ang pagmamahal. Sa hindi malamang dahilan, pakiramdam ni Angie ng mga oras na yun, kailangan niyang pasayahin ang kasintahan. Wala na itong pakialam sa mga mangyayari at iisipin ng tao. Basta para sa kanya. Ibibigay nito ang lahat para maging masaya lang si Jiboy, kahit pa ang kanyang sarili. Matapos ang gabing yun, nagpasya ang dalawang umuwi. Hindi naman maiwasan ni Jiboy na magtanong sa dalaga kung bakit niya ginawa ang bagay na yun. Hindi ko alam, Jiboy eh. Basta ang nasa isip ko lang gusto kong maging masaya ka. Tapos ibigay sa'yo yung kaya kong ibigay. Yun lang. Wika ng dalaga. Ano ba naman yung sinasabi mo? Pero salamat ah. Salamat kasi nagtiwala ka sa akin. Talagang napasaya mo ko. Higit pa sa inaakala mo, Angie. Tugon ng binata. Nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa hanggang sa marating nila ang tahanan. O paano na yan? Nandito na ako sa inyo. Kailangan ko na ding umuwi eh. Baka inaantay ako ni Manong Pandan. Magiging abala kami sa mga susunod na araw ah. Kaya baka abutin ng ilang linggo bago tayo magkita uli. Wika ni Jiboy. Naiintindihan ko. Mag-iingat ka palagi ah. Huwag kang mag-alala, nandito lang naman ako eh. Tugon ng dalaga. Matapos ang pag-uusap ay kagad nang umuwi si Jiboy. Nakita nito si Manong Pandan na nakaupo sa atangan ng bahay habang may nakatarak na itak sa lupa. Isa itong lumang kinaugalian ng mga matatanda kapag may umaalis ng tahanan. Naglalagay sila ng itak sa atangan ng tahanan upang magsilbing tanod na sasalubong sa pagbabalik ng mga kaanak. Maligayang pagbabalik, J-Boy. Ano, kumusta naman ang araw mo? Tanong ni Manong Pandan. Masaya naman po, Manong. Salamat po.
Kayo po, kumusta? Tanong ni G-Boy. Napangiti lang ang matanda at tumayo. Sabay pasok ng tahanan. Akmang papasok na sana ang binata. Napansin nito ang ilang libro. Nakabukas sa gilid kung saan nakaupo si Manong Pandan. Hindi niya ito pinag-aksayan pa ng oras. Sa isip ng binata, maaaring nagbabasa ang matanda ng mga libro habang wala siya. Ngunit nang muli itong lingunin ni G-Boy, napansin nito ang isa sa mga libretang siya mismo ang gumawa. G-Boy, halika na nang makakain na tayo. Alam kong medyo pagod ka sa paghapong paglalakad at paglalakad. Kaya ito, pinagluto kita ng masarap na laswa para makabawi ng lakas. Wika ni Manong Pandan. Si Manong talaga mapang-asar. Nga po pala Manong, wala po bang pasyente kanina? Tanong ni G-Boy. Nakita nitong nakakalat ang ilang bote ng langis sa maliit na mesa sa sala. Wala naman. May nagpahilot 3 tao, yun lang. Pero bukas mukhang magiging abala tayo. Unang Biyernes ng buwan at siguradong maraming magpupunta dito para magpagamot. O hindi kaya naman, bumili ng mga langis natin. Tugon ni Manong Pandan. Inaasahan ko na din po yan gaya ng dati. Tuwing una at huling Biyernes talaga ang dagsa ng mga tao. Pero maiba ako, yung tungkol po kay Abilino, anong paghahanda ang gagawin natin para sa kanya? Tanong ni G-Boy. Napansin ito. Biglang nagbago ang reaksyon ni Manong Pandan nang marinig ang tanong. Huwag mo masyadong isipin si Abilino. Dahil hindi naman siya makapanghihimasok sa anumang gawain natin eh. Nag-iisa na lang siya. Ngayon J-Boy, wala nang magagawa ang taong yon. Laban sa atin, kaya ipanatag mo ang sarili mo. Ala sige, kumain ka na. Pansin ni G-Boy. Naging seryoso si Manong Pandan. Kabisado nito ang matanda. Sa tuwing ganon ang ipinapakita nito, alam ng binata mabigat ang iniisip ng maestro. Ngunit malaki ang tiwala ng binata kay Manong Pandan. Ilang mabigat na pagsubok na ang pinagdaanan ng dalawa. Nanatili silang matatag. Matapos kumain, kagad nang sinimula ni G-Boy ang paghahanda para bukas. Samantalang si Manong Pandan naman, lumabas ng tahanan at nagpaalam na magpapahangin sandali. Nagtataka si G-Boy sa kinikilos ng matanda. Alam niyang hindi ugali ni Manong Pandan ang maupo at tumunganga ng walang ginagawa. Ngunit sa pagkakataong iyon, nang silipin niya ang matanda, nakita niya itong nakatingin sa kawalan. Gusto niya sanang lapitan ang matanda. Kaso pinili na lang ni G-Boy na hayaan itong makapag-isip. Matapos ang ginagawa, kagad nang natulog ang binata. Habang nasa silid, hindi pa rin ito lubos maisip kung ano ang bumabagabag sa maestro. Kinabukasan paggising ni G-Boy, ganun pa rin ang nadatnan nito sa mesa. Nakahanda na ang agahan, habang si Manong Pandan nasa labas ng tahanan at nakatulala pa rin sa hangin. Tinawag ito ng binata at tila nagulat pa nang marinig ang boses ni G-Boy. Dali-daling lumapit ang matanda at ngumiti sa kanya. Manong, masama po ba yung pakiramdam nyo? Parang iba yung kilos nyo ngayon ah. Tanong ni G-Boy habang inaabot ang kanin kay Manong Pandan. Pagkatapos kumuha ng kanin, inabot ni G-Boy ang mangkok na may lamang sabaw. Ano bang sinasabi mo? Hindi masama ang pakiramdam ko, J-Boy. Ayos lang ako. Naku ba naman?
Wika ni Manong Pandan. Nakatitig lang sa kanya si G-Boy habang pilit na sinasandok ang sabaw sa mangkok gamit ang tinidor. Ayos ka lang. Kailan pa po kayo gumamit ng tinidor para kumuha ng sabaw? Manong naman sa akin ka pa talaga magsisinungaling. Kilala kita kaya pakiusap. Sabihin mo sa akin kung ano ang gumugulo sa isipan mo. Tugon ni G-Boy. Napabuntong hininga ang matanda at kagad tumayo. Sinundan naman ito ng binata. Ang totoo lang nag-aalala ko, J-Boy. Hindi basta-basta kalaban si Abelino. Ikaw ang punterya niya. Hindi ko alam kung makakayanan mo ba siyang pigilan kung sakaling magpang-abot kayo nang wala ako. Muling wika ni Manong Pandan. Tatanungin kita, Manong, kailan ba ako umalis sa tabi mo nang walang pahintulot? Sige nga, sabihin mo sa akin kung may naaalala kang lumakad ako mag-isa nang hindi nagpapaalam sa'yo. Tanong ng binata. Napatitig naman si Manong Pandan dahil totoo ang sinabi ni G-Boy. Ni minsan, hindi lumakad ng walang pahintulot mula sa matanda. Ultimo pagbisita sa kasintahan, nagpapaalam ito sa maestro. Oo, tama ka. Pero hindi mo pa din maaalis sa akin ng mag-alala. Pasensya ka na, J-Boy ha. Alam kong malaki ka na. At hindi dapat ako nagkakaganito. Ay nako, bahala na nga. Basta mag-ingat na lang tayo. Tugon ni Manong Pandan. Matapos ang pag-uusap, tinuloy ng mga ito ang pagkain. Ilang minuto ang nakalipas ay nagdatingan ang mga pasyente. Sinimula ng dalawa ang gamutan. Matapos ang buong maghapon ay wala namang nangyaring kakaiba. Maging ang mga pasyente nila, hindi rin ganun kalala ang mga kondisyon. Ay salamat, natapos din tayo. Manong, magpahinga na po kayo. Ako na pong magliligpit ng mga naiwang gamit sa labas. Wika ni G-Boy. Ay salamat, J-Boy, mabuti pa nga at masakit na ang likod ko kakaupo. Tugon ni Manong Pandan. Kagad na ding pumasok sa bahay. Samantala habang nag-aayos ng mga kagamitang naiwan, isang lalaki ang namataan ni G-Boy na nakatayo sa labas ng bakuran. Medyo madilim na ng mga sandaling iyon, kaya hindi gaanong maaninag ng binata ang mukha nito. Magandang gabi po, Manong. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ni G-Boy. Narinig naman ito ni Manong Pandan mula sa loob ng silid, kaya dali-daling lumabas ang matanda upang tignan kung sino ang kanilang panauhin. Hindi sumasagot ang lalaki kahit ilang ulit pa itong tanungin ng binata, at saktong pag-apak ni Manong Pandan sa lupa, kusang gumana ang depensang nakapalibot sa tahanan. J-Boy, lumayo ka sa lalaking yan! Kalaban yan! Biglang tumawa ng malakas ang lalaki. Tinanggal ang kanyang sombrero. Nanlaki ang mga mata ni G-Boy dahil ito yung lalaking nakita niyang umaaligid sa tahanan nila Angie. Diba, ikaw yung lalaking sumusunod sa akin? Anong kailangan mo? Tanong ni G-Boy. Mali ang tanong mo, bata. Ikaw ang may kailangan sa akin. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Kung ayaw mong mapahamak ang kasintahan mo. Wika ng lalaki. J-Boy, nililin lang ka ng taong yan. Huwag kang makikinig sa kanya. Abelino, huwag mong idamay si J-Boy sa galit mo sa akin. Wika ni Manong Pandan habang naglalakad ito palapit kay G-Boy. Paano ako makakasiguro
na hindi totoong sinasabi niya, Manong? Tanong ni Jiboy. May proteksyon si Angie kagaya ng nandito sa tahanan. Kaya hindi niya ito maaaring galawin ng basta-basta. Muling tumawa ng malakas si Abilino. May kung anong kinuha mula sa kanyang bulsa. Ito ba ang tinutukoy mo, Tandang Pandan? Malaki ang pasasalamat ko dahil napakaburara sa gamit ng kasintahan mo. Kaya kung hindi ka pa rin naniniwala sa sinasabi ko, nasa iyo na yun. Kung ayaw mo siyang mapahamak, pumunta ka sa burol malapit sa ilog. Nanlaki ang mga mata ni Manong Pandan nang makita ang hawak ni Abilino. Ito yung kwintas na ibinigay niya sa dalaga bilang proteksyon. Nang minsang binarang ito ng kapatid ni Abilino na si Ador. Kahit kailan talaga napakatuso mo. Hindi ka marunong lumaban ng patas. Kagaya ka ng maestro mo. Nagtatago sa likod ng kahihiyan. Wika ni Manong Pandan. Tama na ang satsat. Doon na lang natin patunayan sa sinasabi kong lugar kung sino talaga ang mas malakas. Ikaw ba o ako? Tugon ni Abilino. Kagad itong naglakad palayo. Akmang hahabulin pa sana ito ni Jiboy, ngunit pinigilan ito ng matanda. Kailangan nating planuhing mabuti ang pagsugod sa kanya. Huwag kang padalos-dalos, Jiboy. Kung totoo mang hawak niya si Angie, maaari niya itong ikapahamak. Wika ni Manong Pandan. Napagtanto ni Jiboy na tama ang sinabi ni Manong Pandan. Nung gabing iyon naganda ang dalawa. Akmang lalakad na sana si Jiboy. Ngunit muli na naman itong pinigilan ni Manong Pandan. Sandali lang, Jiboy. Kakasabi ko lang sa'yo na huwag kang magpapadalos-dalos. Makakapag-antay si Abilino. Hindi niya kakailanganin si Angie. Kailangan niya ito ng buhay. Wika ni Manong Pandan. Pasensya na po, Manong. Pero hindi ko po maiiwasan na hindi mag-alala para kay Angie. Delikado po ang lagay niya at siguradong nag-aalala din si Aling Tasya sa kanya. Tugon ni Jiboy. Nandoon na tayo. Pero sa ganitong mga pangyayari, kailangan pairalin ang isipan. Huwag mo hayaang pangibabawan ka ng iyong pag-aalala dahil lalo kang mapapahamak. Muling wika ni Manong Pandan. Pinilit ni Jiboy magpahinga. Ngunit kahit anong pikit ng mga mata ang gawin nito, hindi niya makuhang makatulog. Pagsikat ng araw, kagad ding lumabas si Jiboy ng kwarto. Dinampot nito ang mga kagamitan, akmang lalabas ng tahanan, nang bigla siyang salubungin ni Manong Pandan, sinabuyan ng kung anong pulbos sa muka. Anong Pandan naman? Ngayon niyo pa talaga naisipang... Hindi na nito naituloy ang sasabihin. Namanhid ang katawan ng binata. Natumba sa kinakatayuan. Unti-unting nagdilim ang paningin. Dahan-dahang hindi makakita. Lumabo din ang pandinig. Ang tanging narinig na lang nito. Hindi mo laban to. Pasensya ka na. Pero sa pagkakataong ito, hindi kita pwedeng isama. Isipin mo, mahal kong mag-aaral. Gagawin kong bagay na to para sa'yo. Nawalan ng malay ang binata. Sa kabilang dako naman, natunto ni Manong Pandan ang kinaroroonan ni Abilino. Nakita niya itong nakaupo sa isang malaking bato habang nakatali naman sa isang patay na puno si Angie. Napalingon si Abilino kay Manong Pandan nang maramdaman niya itong paparating.
Sa wakas, nagpakita ka din ano? Pero nasan yung mag-aaral mo? Hindi ba dapat siya ang lalaban sa akin? Wika ni Abilino. Sinasabi ko sa iyo, Abilino, walang kinalaman si Jiboy at ang kasintahan niya sa gulong ito. Kaya pakawalan mo ang dalagang yan. Kung gusto mong magigante, nandito ako. Nakatayo sa harapan mo. Wika ni Manong Pandan. Oo, nakikita kita. Pero hindi ikaw ang gusto kong makalaban eh. Ang gusto kong gawin mo, manood, habang unti-unti kong pinapatay ang mag-aaral mo. Muling wika ni Abilino. Pasensya na, pero hindi ko maaaring payagang makarap mo ang mag-aaral ko. Ako ang may atraso sa'yo, kaya ako ang harapin mo. Tugon ni Manong Pandan. Sabay bato ng tigalpo kay Abilino. Nagulat naman ito dahil hindi niya inaasahang mauunang magbitaw ng atake ang matanda. Hindi ko napaganda ng atake mo ah. Gaya ng sinabi ng maestro ko, malakas ka nga. Hindi nakakapagtakang natalo mo siya sa kumbate espiritual. Pero tignan natin ang galing mo sa labanang pisikal. Wika ni Abilino. Sabay sugod papunta kay Manong Pandan. Napangiti naman ang matanda dahil walang kaalam-alam si Abilino sa totoo nitong kakayahan. Samantalang si Jiboy naman ay naiwan sa kanilang tahanan. Pinipilit na makawala sa ginawa sa kanya ni Manong Pandan. Mahigit 1 oras ang ginugol ng binata bago tuluyang matanggal ang epektong pulbos na isinaboy sa kanya ng maestro. Bagaman namamanhid pa ang katawan, pinilit ni Jiboy na makapaglakad at puntahan ang kinaroroonan ni Manong Pandan at Abilino. Paunti-unti ay nanumbalik ang lakas ng binata hanggang sa magawa niyang tumakbo ng mabilis. Habang nasa daan, nag-uusal ng pangproteksyon si Jiboy. Isinuot na din ito ang kwintas sa dignum na ibinigay ni Manong Pandan. Makalipas ang ilang minuto, narating na ni Jiboy ang paanan ng burol. Ramdam nito ang kakaibang oras sa paligid, lalo na ang kay Abilino. Ngunit ang ipinagtataka ng binata kung kanino ang isa pang presensya. Dali-dali itong umakyat ng burol. Nang marating ang tuktok, nanlaki mga mata ng binata. Nakita niyang nakikipaglaban ng harapan si Manong Pandan. Nanatiling nakatayo si Manong Pandan habang patuloy namang nakikipagsagupaan si Abilino sa hindi nakikitang kalaban. Alam ni Jiboy ang kakayahang ito ni Manong Pandan, ngunit hindi pa niya nakikitang ginamit ito ng matanda sa totoong laban. Ang kakayahang ito ay nagmula sa mga monga. Nagagawa ni Manong Pandan na ipunin ang enerhiya sa paligid at gawin itong sandata. Biglang napalingon si Manong Pandan nang maramdaman si Jiboy, dahilan para makalusot ang atake ni Abilino. Tignan mo nga naman, hindi nakikinig sa maestro. Alam mo bang ang katigasan ng ulo ang kadalasang nagiging dahilan ng kapahamakan? Wika ni Abilino. Dali-dali namang tumakbo si Jiboy papunta sa kinaroroonan ni Manong Pandan at inalalayan itong makatayo. Ayos ka lang ba, Manong? Alika, tutulungan kitang tumayo. Wika ng binata. Tinulak siya ni Manong Pandan. Bakit ka sumunod dito? Talagang napakatigas ng ulo mong bata ka. Wika ni Manong Pandan. Hindi ko po kayo pwedeng hayaang lumaban mag-isa. Lalo pat alam kong napakalakas ng kalaban. Hindi naman pwedeng tumunganga lang ako habang nasa bingit kayo ng kamatayan.
Muling wika ni G-Boy. Hindi mo naiintindihan ang nangyayari. Wala kang laban sa taong ito at hindi ko alam kung kaya ko ba siyang talunin. Kaya hanggat maaari, umalis ka na. Iligtas mo ang sarili mo, J-Boy! Magandang gabi mga kabayan, nakakalungkot mang sabihin pero last episode na, yung susunod na episode ng ating kwento. Kung sakaling gusto nyong i-upload natin mamayang 8pm, comment lang kayo ng #game. Kapag umabot tayo ng 100 comments, upload ko na ang finale. Salamat.